ay tawagan ko siya, si Jesus. Kung kailan kailangan siya, palagi naroon at karamay siya, si Jesus. Kapag hindi ko na makaya, sa Kanya lang ako aasa. Kahit pilitin ko, puso ko'y maging matibay. Ang kabiguan ay dumarating sa aking buhay. Kung ako'y naroon na at nagdurusa, ang aking gagawin ay tawagan ko siya, si Jesus. Kung kailan kailangan siya, palagi naroon at karamay siya, si Jesus. Kapag hindi ko na makaya, sa Kanya lang ako aasa, si Jesus. Kung kailan kailangan siya, siya'y palagi naroon at karamay, si Jesus. Kapag hindi ko na makaya, sa Kanya lang ako aasa. Purihin ang pangalan ng ating Panginoong Hesukristo. Mga kaibigan at mga kapatid, isang mapagpalang umaga sa inyong lahat sa pangalan po ng ating Panginoon. Sa awiting inyong napakinggan ay muli pong sumasa inyo ang programang Si Jesus ang Buhay na Pag-asa. Kayo din po ay nakatune in sa himpilan ng New Gen FM 100.7. Tayo po ay napapakinggan dito po sa Bayan ng Bulan at sa buong probinsya ng Sorsogon sa pamagitan ng radyo. At napapanood din po tayo sa Facebook page ng UPC Bulan Church. Ito po ang inyong lingkod, Pastor Randy Rosare ng United Pentecostal Church Bulan, na bumabati po sa inyo at nag-aanyaya na sa loob ng isang oras, mga kapatid at mga kaibigan, tayo po ay magsama-sama sa isang banal at makabuluhang pag-aaral ng mga salita ng Diyos. Sa anumang sitwasyon at kalagayan ng ating mga buhay, patuloy po nawa nating madama ang pag-ibig ng ating pong Panginoon, na sa lahat ng panahon at sitwasyon ng buhay, ang Diyos ay tunay na nagmamahal at nagmamalasakit sa bawat isa sa atin. Again, welcome po sa ating programa, Si Jesus ang Buhay na Pag-asa. Ang programang ito ay hatid po sa inyo ng United Pentecostal Church Bulan, kung saan tayo po ay patuloy na naghahangad na akayin ng ating mga kababayan sa paglapit sa ating pong Panginoon, lalo na sa mga panahon ngayon, mga kapatid, na napakaraming mga unusual na nangyayari sa ating pong kapaligiran. Ayan, nakakalungkot po yung balita dyan po sa Visayas area, na kung saan ay napakaraming naapektuhan ng dumaang bagyo, mga pagbaha, at marami pang mga sakuna, mga kapatid, na sunod-sunod.
Naniniwala po tayo na ang lahat ng mga bagay na ipinapahintulot ng Panginoon na mangyari sa ating buhay, ito man ay pabor o hindi sa atin, ay mayroon pong mensahe ang ating pong Panginoon. Patuloy po lamang nating ibukas ang ating mga puso at ang ating mga kaisipan at tayo po ay sama-sama na pakinggan ang salita ng Panginoon dahil mas kailangan natin sa panahon ngayon ang salita ng Diyos. Higit kailanman, mga kapatid, kailangan natin ang salita ng Panginoon sa mga sitwasyon na nararanasan po natin sa ating bansa at sa ating bayan. Sunod-sunod na bagyo, lindol, pagsabog ng mga bulkan, mga kapatid, at marami pang iba. Nawa ay maalala natin na ang lahat ng mga ito ay mayroon pong mensahe ang Diyos sapagkat Siya ang may kontrol ng lahat ng ito. Tayo po ay magmuni-muni at ating pong ipanumbalik ang ating puso sa kalooban ng ating Panginoon. So sa lahat po ng mga kapatiran sa United Pentecostal Church Bulan, good morning po sa inyo. Pagpalain po kayo ng Panginoon sa tatlong congregation na ating pong pinangangasiwaan sa tulong at biyaya po ng ating Panginoon. Good morning sa ating mga kapatiran dyan sa congregation ng UPC Magsaysay Bulan. Salamat po sa Diyos. Kahapon ay tuloy ang inyong prayer meeting kahit na kami po ay abala sa mga obligasyon. Galing po kami sa pagdalaw kahapon sa UPC Pulangi Albay, sa UPC Ligaw Albay at sa Ginubatan Albay. Meron tayong tatlo na nabisita na mga panambahan ng ating ng United Pentecostal Church kahapon at salamat sa Diyos ng ating mga kapatiran dyan sa Magsaysay ay patuloy po na pinalalago ng ating Panginoon. At ngayon po ay araw ng Miyerkules. Meron din tayong magkahiwalay at magkasabay na prayer meeting dyan sa UPC Santa Remedios Bulan at dito po sa UPC Iquirino Bulan mamayang alas 5 ng hapon. Yan po ay paalala sa lahat ng ating mga kapatiran. Patuloy po nating suportahan yung mga gawain, Bible study at prayer meeting. Lahat ng ito ay para sa kaluwalhatian ng ating pong Panginoon. At nagpapaabot po tayo ng simpatya mga kapatid sa ating mga kababayan diyan sa Cebu City na pagkatapos ng bagyo ay kalunos-lunos na sitwasyon yung iniwan ng bagyo. So nawa ay tulungan po ng Panginoon ang ating mga kababayan na makabangon, katatapos lang nila sa lindol at ngayon naman po ay bagyo at pagbaha. Nawa ay patuloy pong tulungan ng Panginoon ang ating mga kababayan dyan po sa Cebu area, Cebu City, buong probinsya at hindi lamang Visayas, pati somewhere in Northern Mindanao, mga kapatid, ay apektado rin po. Ang Panginoon ay laging available and able to help us, mga kapatid. Tumawag lang tayo sa Panginoon at manalangin. Sabi ng Jeremias 33:3, tumawag ka sa akin at ako'y sasagot sa iyo at magpapakita ako sa iyo ng mga dakilang bagay na hindi mo pa nalalaman. So kung hindi alam ng ating mga kababayan kung paano magsimula muli, kung paano bumangon, sa Panginoon tayo higit sa lahat. Lalapit, tatawag, magtitiwala, sapagkat ang mga bagay na hindi natin alam, kayang gawin po ng Panginoon. So, purihin ang Diyos mga kapatid, sa lahat ng sitwasyon ng ating buhay, ay lagi nating hanapin ang kalooban ng ating pong Panginoon. Patuloy po tayo mga kapatid
At salamat sa Panginoon sa matagumpay na gawain nung nakaraang linggo, mga kapatid. First Sunday of the month of November. Dito po sa UPC Compound, Iquirino. Sa lahat ng mga bisita na nakasama po natin, pagpalain po kayo ng Diyos at magpatuloy po tayo na magbukas ng puso sa paglilingkod sa Panginoon. At ngayon po ay November 5, naalala ko mga kapatid, death anniversary ng aming yumaong ama, Pastor Clemencio Rosare. November 5 po siya kinuha ng Panginoon last 2001. So matagal-tagal na po. So pagising ko ngayong umaga, yun po yung naalala ko kaagad mga kapatid. Our former pastor, pioneering pastor sa buong Sorsogon po. Siya ang kauna-unahang pastor ng United Pentecostal Church. Dito po sa Iquirino, mga kapatid, yung unang gawain. So, salamat po sa Panginoon na bagamat kaming mga pastor ay lumilipas, pero ang gawain ng Panginoon ay lalong lumalago at nagpapatuloy, mga kapatid. At yan po ay dahil sa ang gawain ay hindi po pag-aari ng tao, ang gawain ay pag-aari po ng Panginoon. Ang sabi po ng Panginoon, Thou art Peter, and upon this rock I will build my church, and even the gates of hell shall not prevail against the church. So, purihin ang Diyos, mga kapatid, at patuloy po tayo sa ating programa, mga kababayan at mga kapatid. Kahapon, hindi po tayo nakapag-radio program sa kadahilanan na wala pong kuryente buong probinsya ng Sorsogon. Bagamat ang ating lugar ay hindi naman po tinamaan ng mga hangin at pag-ulan, wala naman pong natala na mga pagbaha dito po sa probinsya ng Sorsogon. Ganun pa man ay nawalan din po ng kuryente sa buong probinsya. Kaya kahapon ay hindi po tayo nakapag-programa. Good morning kay Brother Arnel Lagutin. Siya po ay nasa barko ngayon, isang seaman. Watching, mga kapatid, right now. Ayan, Brother Arnel, good morning. Pagpalain kayo ng ating Panginoon. Kung saan ka mang bansa ngayon, i-bless ka ng Panginoon. And Brother J.R. Neja, dyan po sa lugar ng Bonifacio, Mama Edin Nabua, pagpalain po ng Panginoon ang aking tiyahin na lagi pong nakasubaybay sa atin. Praise the Lord. At tayo po muna ay manalangin. Saka na po natin ma-mention marahil yung ating pong mga viewers online. Pakishare-share na lang po ng ating episode ngayong umaga. Ayan, sa lahat ng mga nakasubaybay ngayon online, i-bless po kayo ng Panginoon. Yan, si Sister Philly, sina Sister Offie, pagpalain kayo ng Panginoon. Sina Ma'am Dayan, at mga kapatiran dyan sa Aquino, ang D family, Gutis family, good morning po sa inyo. Guyal family, yan, maging dyan sa Zone 7, si Sister Jane Ioy, good morning po sa inyo. Pagpalain kayo ng Panginoon. So medyo limited lang yung ating time to mention our viewers online at ang ating mga kapatiran. Gayunpaman, ang Panginoon ang higit na nakaalam kung paano natin sinusuportahan ang ganitong napakaagang gawain. Pagpalain ng Diyos ang ating pamilya na sa lahat ng mga bukas ang radyo ngayon ay patuloy po kayong samahan ng Panginoon sa pagsubok man o sa pagpapala ay madama natin ang pagmamahal ng ating pong Panginoon. To God be all the glory. At sa pagkakataong ito, tayo po ay manalangin upang hilingin po natin ang patnubay ng Diyos sa pag-aaral po natin ng kanyang banal na salita. Tayo po ay manalangin. Panginoong Hesus, ngayong umaga kami po ay nagpapasalamat sa lahat ng kabutihan mo sa aming po mga buhay.
Ang iyong kabutihan at kadakilaan ay hindi kayang matakpan ng mga iba't ibang pangyayari, mga unusual na mga bagay na nangyayari sa aming panahon. Sapagkat ang iyong kabutihan ay hindi nakadepende sa mga sitwasyon. Ikaw ay Diyos na mabuti sa lahat ng panahon. Diyos na mapagbiyaya, mapagmahal, mapagpatawad, at sa katunayan ay iniwan mo ang iyong trono sa kalangitan upang abutin ang sangkatauhan at tubusin sa aming mga pagkakasala. Panginoon, salamat na inialay mo ang iyong buhay sa krus ng Kalbaryo upang ang lahat ng mga tao na dapat matubos ay huwag mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Dalangin po namin, O Diyos, na ang mensahe ng kaligtasan ay patuloy pong maunawaan ng aming mga kababayan, lahat ng aming mga viewers online, listeners on air. We pray, God, to bless them spiritually, financially, physically, and mentally. Marami ngayon ang mga nakaranas ng depression, anxiety, dahil sa maraming mga unusual na mga sitwasyon sa buhay. Mga sakuna, lindol, mga pagbaha, ang dami namin mga kababayan na apektado ng mga pagbaha at bagyo somewhere in Visayas area. We pray, God, to be with them. Samahan mo po sila, Panginoon, sa pagbangon na marahil hindi nila alam kung saan magsisimula. Give them wisdom and courage to overcome their situation, knowing that you will be with them. Hindi mo sila pababayaan, ni iiwan man, sapagkat ito ay iyong ipinangako sa lahat ng titiwala sa iyo. Hindi mo sila pababayaan. Ikaw ang Diyos na laging nariyan upang bigyan kami ng katagumpayan. Dalangin po namin ang aming mga kababayan na nasalanta ng lindol, bagyo, baha, at mga pagsabog ng bulkan, sunod-sunod na halos na mga sakuna na nangyayari sa aming mga kababayan sa iba't ibang lugar. Panginoon, may mga taong nakaranas na ng anxiety and depression, hopelessness. Muli mong ipadama sa kanila ang iyong kabutihan, pagmamahal, at akayin mo ang aming mga kababayan sa paglapit sa iyong paanan. Sapagkat sa mga ganitong sitwasyon, higit ka naming kailangan, Panginoon. Maraming salamat po, Diyos. I-bless mo po ang aming mga kababayan, ang aming bansa, Panginoon. At ganoon din ang mga political leaders ng aming bansa, from national level to down to local government. We pray, God, na patuloy mo silang bigyan ng pure na puso na maglingkod ng tapat sa bayan, lalo na yung may mga sinumpaang tungkulin, mga leaders ng aming bansa na ngayon ay walang tigil sa pagbabangayan and too much politics na lalong nagpapabaon sa aming bansa sa kahirapan. Panginoon, dalangin po namin, mangusap ka po sa aming mga leaders na isang tabi ang kanilang mga personal na interes at unahin ang kapakanan ng aming mga kababayan. Lalong-lalo na sa mga panahong ito ng sakuna, na kung saan kahit ang mga pagtulong ay nababahiran pa rin ng mga politika. Dalangin po namin, O Diyos, na udyukan mo po na magkaroon ng konsyensya yung mga tiwaling leader ng aming bansa. Panginoon, hindi ko man nilalahat, ngunit alam ng lahat kung gaano karampant ang corruption and too much politics in our country. Panginoon, kumilos ka po at supilin mo po kung wala man silang taong pakikinggan. Ikaw na po ang sumupil sa mga tiwaling nanunungkulan sa aming bansa na lalong nagpapahirap at nagpapabigat
sa amin pong mga kababayan. Kung wala man silang pakikinggang panawagan ng tao, ikaw na po ang siyang kumilos upang kung sino man ang dapat supilin sa mga leaders, ikaw na po, Panginoon, ang aming inaasahan na siyang kikilos sapagkat alam namin na ikaw ay makapangyarihan sa lahat at wala pong imposible sa iyo. Salamat po, Diyos. Purihin ka. Sa iyo kami nagtitiwala. Kung wala man kaming halos matiwalaan na mga leaders sa aming panahon ngayon, di ko man nilalahat. Ikaw ang higit na matitiwalaan po namin. Maaasahan na kailanman hindi mo kami ilalagay sa kapahamakan sapagkat ikaw ang Diyos na higit na nagmamalasakit sa amin. Salamat po, Panginoon. Purihin ka. Sambahin ang iyong dakilang pangalan. In the name of our Lord Jesus Christ, we pray. Amen and amen. Purihin ang Panginoon, mga kapatid. Patuloy po tayo sa programang si Jesus ang buhay na pag-asa. So, ipagpaumanhin niyo po kung medyo garalgal yung ating boses sa pabago-bagong panahon ay naapektuhan po yung ating boses, mga kapatid. Tuloy po tayo sa ating programa, si Jesus ang buhay na pag-asa. At sa pagkakataong ito, mga kapatid, tayo po ay dadako na sa salita po ng ating Panginoon. Sa mga kaganapan ngayon, mga kapatid, ay talaga namang napakahirap tingnan ang ating mga kababayan. Kung kayo ay magmamonitor sa mga balita, hindi pa nga nakaka-recover sa lindol, andyan yung pagsabog ng bulkan, andyan yung bagyo, andyan yung baha, at hindi pa yan dyan nagtatapos at marami pang iba. Lalong nagagalit ang ating mga kababayan sapagkat yung mga pagbaha na yan ay talagang nare-reveal yung corruption, mga kapatid. Dahil halos trilyon yung nawawalang pera ng bayan patungkol sa tinatawag na mga flood control. And yet, mga kapatid, yung mga pagbaha ay talaga namang lalong palala ng palala. So, kaya yung damdamin ng ating mga kababayan na yung disappointment, frustration sa panig ng ating pamahalaan ay hindi po humuhupa, mga kapatid. Kaya naandyan yung mga panawagan, mga rallies, mga kapatid, in different cities, talagang hindi po humuhupa. Kaya naman, patuloy po na nananawagan din tayo na yung ating mga kinikilalang leader at tiniwalaan ng mga posisyon sa pamahalaan, nawa ay tubuan po kayo ng konsyensya. Yung mga tiwali, yung mga hindi tiwali, hindi naman apektado ng mga ganyan. So, yung mga tiwali, kaya nga po ay sinama na natin sa panalangin na kung yung mga tiwali ay hindi kayang makinig sa mga panawagan ng tao, ang Diyos na po ang kumilos sa inyo. Kung hindi kayo kayang supilin, konsensyahin ng tao, ipinapaubaya po namin sa Diyos kung ano ang nararapat sa inyo, sapagkat may Diyos po na nagbibigay ng tamang hustisya. Ang sabi po ng Biblia, what you sow is what you reap. Ano man ang iyong itinanim,
yun ang iyong aanihin. Ngayon po na sunod-sunod na pagbaha, yung mga infrastructure project, flood control, mga ginastusan ng bilyon-bilyon, ngunit isang pagbaha lang ay talagang nare-reveal yung corruption, mga kapatid, yung quality ng mga project na ginugulan ng limpak-limpak na salapi. So mga kapatid, patuloy po na kumbaga nagbibigay ng ebidensya ang kalikasan kung gaano kakorap yung ating bansa, lalong-lalo na yung mga may kontrol sa kapangyarihan. Hindi ko po nila lahat, pero konti na lang ang matino, mga kapatid. Hindi ko nila lahat, pero konti na lang ang matino. So mga kapatid, nawa ay kumilos ang Panginoon sa kanilang mga pag-iisip, sa kanilang puso. At sa panig naman ng ating mga kababayan, mga kapatid, may pagkakamali din po tayo sapagkat patuloy nating niluluklok. Ayan, marami tayong mga kababayan ang hindi pa rin na-educate hanggang ngayon na sa konting halaga sa sobre tuwing eleksyon ay nagpapauto sa mga matatamis na salita ng mga aplikante ng bayan. So kaya meron pong contribution ang tao kung bakit maraming corruption ngayon, sapagkat doon pa lang sa eleksyon, may corruption na po doon. Kaya hanggat hindi tayo na-educate sa pagpili ng ating mga leaders, ay hindi po tayo aahon sa ganitong kalagayan. Pinagtatawanan tayo ng ibang bansa, wala naman tayong magagawa. Hindi natin maikakaila ang ating pagiging Filipino, na minsan nang naging proud ang ating mga kababayan na maging Pilipino. Ngunit ngayon ay tila baga nakakahiya na uli maging Filipino kapag tayo ay nasa ibang bansa. Dahil sa nababalita ang mga katiwalian, korupsyon sa panig ng ating mga namiminuno. Gayunpaman, mahal po namin kayo at ang aming panalangin ay patuloy po kayong kilusin ng ating Panginoon. At sa panig ng ating mga kababayan, ano po ang mensahe ng Panginoon? Mga kapatid, ganito po ang ating mababasa dito po sa aklat ng 2 Chronicles chapter 7 verse 12. Ganito po ang sinasabi ng Biblia. At ang Panginoon ay napakita kay Solomon sa gabi at sinabi sa kanya, aking narinig ang iyong dalangin at pinili ko ang dakong ito sa aking sarili na pinakabahay na hainan. Kung aking sarhan ang langit na anupat huwag magkaroon ng ulan, o kung aking utusan ang balang na lamunin ang lupain, o kung ako'y magsugo ng salot sa gitna ng aking bayan. Ibig sabihin, pinapakita dito ng Panginoon na lahat ng bagay ay pwede niyang gawin, pabor man o hindi, sa kanyang mga anak. Ang sabi sa verse 14, kung ang aking bayan na tinatawag sa pamamagitan ng aking pangalan ay magpakumbaba at manalangin at hanapin ang aking mukha at talikuran ang kanilang masamang mga lakad, akin ngang didinggin sa langit at patatawarin ko ang kanilang kasalanan at pagagalingin ko ang kanilang lupain. So mga kapatid, yung mga nangyayari po mga kapatid na mga sakuna ngayon, may dalawang bagay po na dapat nating maunawaan. Yes, we are praying for our leaders na sila ay magkaroon ng takot sa Diyos sapagkat sila yung may control, may authority compare sa mga ordinaryong kababayan po natin. Yung mga nasa posisyon sa pamahalaan,
ipag-pray natin na bigyan sila ng Panginoon ng wisdom, mga kapatid, totoong pagmamalasakit, na hindi puro pambobola lang ang lalabas sa bibig, kundi tututuhanin nila ng paglilingkod ayon sa kanilang ipinangako sa bayan. At sa panig naman ng ating mga kababayan, mga kapatid, ang Panginoon ay mayroong paalaala sa atin. Kung sa mga leaders ay mayroong paalaala ang Panginoon sa mga pangyayari ngayon, mga kapatid, rampant yung corruption, kaya ipinapahiya ng kalikasan yung mga ipinagmamalaking proyekto ng pamahalaan na ito ay hindi naman pala totoong makakapagsalba, magbibigay safety sa ating mga kababayan. Meron nga mga proyekto na hindi pa man bumabaha ay bumibigay na. Mga kapatid, yung mga kalsada, binabakbak yung matitino, papalitan ng hindi pa nga nagagamit ay nagkakrack na. Mga kapatid, punong-puno ng mga anomalya. Kaya may mensahe ang Panginoon kung bakit may mga nangyayaring ganyan ngayon. At sa atin namang mga kababayan, kilalanin natin ang Diyos. Dahil ang Panginoon po ay napupuot. Kung ating babasahin ang banal na kasulatan, isa sa kinapupuutan ng Panginoon ay ang mga tao ay sumasamba sa hindi tunay na Diyos. Mamaya madadaanan po natin yan, mga kapatid. Na sa halip na ang sambahin ay ang lumalang, ang sinasamba ng maraming mga tao ay ang nilalang, yung idol worship. Kung babasahin natin ang Biblia, kinapupuutan po yan ng Panginoon. Alam nyo, diyan sa Cebu, meron diyang mga festival na ipinatutungkol sa mga rebulto na kung saan alam natin sa Biblia na yung mga rebultong inanyuan ng kamay ng tao ay mahigpit na ipinagbabawal ng Diyos na sambahin at paglingkuran. May mga festival na dinadayo pa dyan sa Cebu City na kung titingnan mo religiously ay okay, pero pag tiningnan mo in a biblical principle, yung mga religious practices ng tao ay sumasalungat sa written word of God in the Bible. Kagaya po ng sinasabi rito sa aklat ng Exodus. Magbibigay lang ako ng ilang example, mga kapatid, sa mga bagay na kinapupuutan ng Diyos sa tao. Na kapag ang tao ay hindi nagsisi, talagang ang Panginoon ay magpapasapit ng mga kapighatian at ipapadama ng Panginoon ang kanyang puot sa mga taong hindi kumikilala sa kanyang pangalan. Exodus chapter 20, ganito po ang sinasabi ng Panginoon sa verse number 3. Huwag kang magkakaroon ng ibang mga Diyos sa harap ko. Pinagbawal po ng Panginoon na magkaroon ang mga tao ng ibang Diyos maliban sa iisang tunay na Diyos. Sunod, huwag kang gagawa para sa iyo ng larawang inanyuan. Huwag po gagawa. Huwag magkakaroon. Yung mga rebulto po na inukit ng kamay at kabihas na ng tao, binawal po yan ng Diyos mismo. Nasa Bible po. Kaya lang, maraming mga tao, ang katwiran nila, dito na anya kami namulat, dito na kami mamamatay. Ang Biblia po ay nagsasabi kung ano yung mali. At ang tunay na basihan ng totoong Christianity ay Biblia,
hindi po tradisyon. Ang tradisyon ay mula sa pagan worship. Ang tunay na Christianity ay dapat based doon sa written word in the Bible. Kagaya ang sinabi dito, huwag kang magkakaroon ng ibang Diyos sa harapan ko. Ang tanong, nagkaroon ba ang mga tao ng ibang Diyos? Yes, sapagkat ang tao ay nahumaling sa pagsamba sa larawang inanyuan na pinaglilingkuran, niluluhuran, dinadasalan. Ngunit hindi yon ang tunay na Diyos. Sabi ng Panginoon, huwag kang magkakaroon. Ang tanong, nagkaroon ba ang tao? Yes, nagkaroon. Sumuway ang tao sa Diyos. Kaya kung anuman ang mga kaganapan ngayon sa ating mundo, ay pinaparamdam ng Panginoon yung kanyang puot, paalaala, galit, mga kapatid, at parusa, na kung tayo ay maging matalino sa ating pag-iisip at buksan na lamang natin ang ating mga puso, ay marirealize natin, wala tayong dapat maisip sa mga pangyayari ngayon sa ating mundo, kundi ang Diyos ay nagpapaalaala na dapat kumilala ang tao sa Kanya. Manumbalik tayo sa tunay na Diyos, mga kapatid. Pagsamba sa totoong Diyos ang kailangan, hindi yung tradisyonal na paraan. Na sa mga larawang inanyuan, tayo'y lumuluhod, nananalangin, pinaglilingkuran natin, napupuot po ang Diyos sa ganong paraan ng pagsamba. Hindi po namin layunin na sugatan ng inyong mga damdamin, mga kababayan. Pero ito po bilang mga ngaral, obligasyon po namin na ito ay ipahayag sapagkat ito ay salita ng Diyos. Sa mga mananampalataya dyan po sa mga binaha na lugar, pagsubok po yan sa inyo. Pero doon sa mga hindi kumikilala sa tunay na Diyos, yan po ay paalaala ng Diyos sa inyo. Yan ang tamang pag-unawa sa mga pangyayari ngayon. Kung ikaw ay mananampalataya dyan sa mga lugar na binaha, binagyo, mga kapatid, kung ikaw ay totoong mananampalataya sa tunay na Diyos kay Kristo, ang naranasan nyo po dyan ay pagsubok. Subalit doon sa mga hindi kumikilala sa tunay na Diyos, dyan sa mga area ng binagyo at binaha, nilindol, hindi po yan pagsubok. Yan po ay reminder, paalaala ng Panginoon upang ang mga tao ay magsisi sa kasalanan, manumbalik sa tunay na Diyos at kilalanin natin ang nag-iisang Diyos, walang iba kundi ang ating Panginoong Hesukristo. Nakikisimpatya po kami diyan sa mga lugar na talagang kalunos-lunos ang kalagayan sa ngayon after ng baha. Pero sasamantalahin na rin po namin ang panahong ito to remind you upang manumbalik po kayo sa Panginoon. Walang ibang pag-asa. Kung sa pamahalaan tayo aasa lang, rampant ang korupsyon, hindi ko nilalahat, pero konti na lang ang matino sa mga nanunungkulan. Konti na lang. Kaya kung hindi ka nasasaktan sa ganitong pangangaral, baka kasama ka doon sa konti na lang na matino. Pero kung nasasaktan ka sa ganitong mensahe, kabilang ka doon sa hindi matino. Ang kailangan mo ay magsisi, manumbalik sa Panginoon, at maglingkod ng tapat sa taong bayan na iyong pinangako ang paglilingkuran. So mga kapatid, ang sabi ng Panginoon, huwag kang gagawa para sa iyo ng larawang inanyuan, unang kawangis man ng anumang anyong nasa itaas sa langit, unang nasa ibaba sa lupa, unang nasa tubig sa ilalim ng lupa. Huwag daw magkakaroon at huwag gagawa. Ang tanong, nagkaroon ba ang tao? Nagkaroon ng ibang Diyos na sinasamba. Gumawa ba ang tao? Yes, gumawa ang tao. Verse 5, huwag mong yuyukuran sila
o paglilingkuran man sila, sapagkat akong Panginoon mong Diyos ay Diyos na mapanibughuin, na aking dinadalaw ang katampalasanan ng mga magulang sa mga anak hanggang sa ikatlo at ikaapat na sali ng lahi na mga napupuot sa akin. Imagine, until fourth generation, up to fourth generation, yung sumpa ng Panginoon at puot sa mga hindi kumikilala sa Kanya. Sino yung sinusumpa ng Panginoon? Yung mga sumasamba sa hindi tunay na Diyos. Maaring sa ngayon, hindi mo pa nararanasan yan. Pero yan po ang nakasulat. Maaring hindi ka pa pinaparusahan ng Diyos agad-agad, pero hindi nangangahulugan na natutulog ang Panginoon. Sabi po dito, huwag kang yuyukod, huwag mo silang paglilingkuran, yung mga larawang inanyuan ng kamay ng tao. Bawal po sa Diyos na yan ay lilukin ng kamay, paglingkuran, dalanginan, sapagkat ang Diyos daw ay mapanibughuing Diyos. Alam niyo, lahat ng nagsiselos, nagwawala, nagagalit. Lalo na kapag Diyos ang pinagselos natin. Yung mga magkasintahan nga kapag nagselos ay nag-aaway, nagwawala. How much more kung ang Diyos ang pinapagselos natin sa pamamagitan ng ang tao ay sumasamba sa larawang inanyuan, iniinsulto natin ang Panginoon. Ang tao ay naglilingkod doon sa larawang nililok ng kamay ng tao. Iniinsulto natin ang Panginoon at ang Panginoon ay naninibugho. At yung naninibugho ay wala siyang gagawing pabor doon sa taong naging sanhi ng kanyang paninibugho. Kaya mga kapatid, unawain natin ang kalooban ng ating Panginoon. Huwag magkakaroon, huwag gagawa, huwag paglilingkuran, huwag yuyukuran, sapagkat ang Diyos ay mapanibughuin. At ang sabi sa verse 5, aking dinadalaw ang katampalasanan ng mga magulang sa mga anak hanggang sa ikatlo at ikaapat na sali ng lahi na mga napupuot sa akin. At pinagpapakitaan ko ng kaawaan ang libu-libong umiibig sa akin at tumutupad ng aking mga utos. Alam niyo yung binasa po natin, Exodus, 10 Commandments ito. Mga kapatid, 10 utos ito. Portion ito ng 10 utos na binabasa natin. Kaya nawa ay maalala natin kung ano ang kalooban ng ating Panginoon. So, balikan natin yung binasa natin kanina, 2 Chronicles 7:14. Sabi po ng Panginoon, mga kapatid, kung ang aking bayan, ito yung kondisyon ng Panginoon. Kung ang aking bayan na tinatawag sa pamagitan ng aking pangalan ay magpakumbaba, ito yung number 1 na gusto ng Diyos makita sa maraming mga tao ngayon, pagpapakumbaba. Kasi marami ngayon mga tao motivated by pride. Alam nyo ba na ang unang kasalanan sa Diyos ay ang kasalanan ng pride? Magpakumbaba. Wala pong natatalo sa nagpapakumbaba. Laging panalo yung marunong magpakumbaba. Lalo na kung sa Diyos, marunong ka magpakumbaba sa Diyos. Lagi kang panalo, mga kapatid. Pero kung makikipagmatigasan ka sa Diyos, wala pang nanalo laban sa Diyos, mga kapatid. Nawa ang salita ng Diyos ay tumimo sa ating puso ngayong umaga. Magpakumbaba
manalangin. Ayan. Saan tayo mananalangin? Sa tunay na Diyos. Huwag kang manalangin kay Maria. Hindi po yun ikatutuwa ng Diyos. Kasi si Maria ay tao lang katulad natin. Hindi siya ina ng Diyos. Wala siyang kapangyarihan sa langit. Sapagkat si Maria ay tao na katulad natin. Wala siyang kakayahang tumugon sa dalangin ng mga tao. Kaya nga sinabi ni Maria doon sa John chapter 2 na binilinan niya ang mga tao. Gawin niyo ang anumang sabihin sa inyo ni Jesus. Kasi si Maria ay wala po siyang kakayahan na diktahan ang Diyos. Kasi hindi man siya ina ng Diyos. Ang pagiging ina ni Maria kay Jesus ay sa pagiging tao lamang ni Jesus Christ. Wala po tayong mababasa sa Biblia na si Mary ay Mother of God. Wala po. Wala kayong mababasa sa Biblia na si Mary ay Mother of God. Mother of Jesus Christ in the flesh. Yun po ang kalagayan ni Maria. Ina siya ni Jesus sa pagiging tao ni Jesus. Ngunit sa pagiging Diyos ni Jesus, hindi niya ina si Maria. Sapagkat sa pagiging Diyos ni Jesus Christ, wala siyang pinagmulan. Wala siyang magulang. Wala siyang nanay. Wala siyang tatay sa pagiging Diyos niya. Sapagkat siya ang pinagmulan ng lahat, mga kapatid. Kaya nga siya na yung ama. Siya yung anak nung nagkatawang tao siya. Siya ang banal na Espiritu. Kaya yung Father, Son, and Holy Spirit, si Jesus Christ po lahat yun kung tama ang pagkaunawa natin sa Biblia. Huwag nating i-interpret ang Biblia kagaya ng pamilya na ibang persona ang tatay, ibang persona ang nanay, ibang persona ang anak. Hindi po ganun ang Diyos. Hindi po pamilya ang Diyos. Ang Diyos ay iisa lang, ngunit ginampanan niya ang pagiging ama, ginampanan niya ang pagiging anak nung siya ay nagkatawang tao at tayo ay tinubos. Ginampanan niya ang pagiging banal na Espiritu at hanggang ngayon, kung nauunawaan yung maliwanag ang salita ng Diyos, ito'y dahil ang Panginoong Jesucristo ay kumikilos sa inyong puso bilang banal na Espiritu. So yan po mga kapatid, manalangin at hanapin ang presensya ng Panginoon. Yung sinabi dyan na hanapin ang aking mukha. At talikuran ang kanilang masasamang mga lakad. Akin ngang didinggin sa langit at ipatatawad ko ang kanilang kasalanan at pagagalingin ko ang kanilang lupain. Ayun. Doon sa mga kababayan natin na hindi nyo alam kung paano babangon, unahin nyong hanapin ang Panginoon. Huwag awa ng tao ang inyong hanapin. Awa ng Diyos ang inyong hanapin. Dahil ang awa ng tao ay may hangganan. Subalit ang awa ng Diyos ay walang hanggan. Hindi ko sinasabi na huwag tulungan ng tao. Dapat lang na nagtutulungan tayo, mga kapatid. Dapat lang na yung ating mga kababayan ay tinutulungan natin. Pero hindi po sapat ang tulong ng tao kung hindi natin hahanapin ang tulong ng Diyos. Sabi ng Panginoon, sumpain ang tao na sa tao nagtitiwala. Ngunit mapalad ang tao na ang Diyos ang pag-asa. So mga kababayan, mga kapatid, unawain natin ang salita ng Panginoon. Manumbalik tayo sa Diyos. Sa inyong pagbangon, diyan sa lugar ng mga binaha at binagyo, ang unang dapat niyong hanapin sa inyong pagbangon, hindi ang awa ng tao, kundi ang awa ng Diyos. Magbulay-bulay tayo. Talikuran natin ang ating mga maling gawa at manumbalik tayo sa Diyos. Kilalanin natin ang totoong Diyos, mga kapatid.
Hindi rebulto ang ating dadasalan para makabangon. Si Jesus Christ, wala nang iba. Siya ang nag-iisang Diyos. At siya lang ang may kapangyarihan at kakayahan na makatulong sa atin mula sa pagkakalugmok upang tayo ay makabangon. So Jesus is the answer for the world today. Maliban sa Kanya ay walang ibang pag-asa. Pagpalain po kayo ng Panginoon, hanapin natin ang presensya ng Diyos. Pagsisihan natin ang ating mga kasalanan at talikuran at ipanumbalik natin ang ating puso sa kapangyarihan at kalooban ng Diyos. Hanapin natin ang Kanyang kalooban at lumakad tayo sa katuwiran ng ating Panginoon. And by doing that, mamalayan mo na lang ang sarili mo. Ibinabangon ka na ng Panginoon mula sa anumang pagkakalugmok sa kasalukuyang panahon. At doon naman sa mga may kakayahan, magtulong-tulong po tayo. Mga kapatid, tulungan natin ang ating mga kababayan sa mga lugar na nasalanta. Makipag-cooperate tayo sa mga programang makakatulong sa pagbangon ng ating mga kababayan. At higit sa lahat, tulungan tayo ng Diyos. Kung tayo lalapit sa Kanya, kung tayo tatawag at mananalangin, hindi tayo bibiguin ng Panginoon. Purihin ang Diyos, mga kapatid. Nawa ito ay naging pagpapala po sa inyo. Tayo po ay mananalangin sa ating pagtatapos. Panginoong Hesus, ngayong umaga kami po ay nagpapasalamat sa mensaheng ito na nagbigay reminder sa aming pong mga kababayan na ang mga sakunang ito na sunod-sunod, hindi ito nagkataon lang. Mayroon kang mensahe sa aming bayan. Mayroon kang mensahe sa aming mga tiwaling leader. Mayroon kang mensahe sa mga kababayan po namin. Na kami ay manumbalik sa iyo at kilalanin ka ng buong bansa na ikaw lang ang nag-iisang Diyos na dapat dalanginan, tawagin, paglingkuran, at pag-alayan ng aming mga buhay. Panginoon, dalangin po namin. Tulungan mo pong makabangon ang aming mga kababayan somewhere in Visayas area, mga lugar, mga cities na nalubog sa baha, na damage ang kanilang mga ari-arian. Panginoon, ibangon mo po ang aming mga kababayan. Ikaw ang Diyos na kailanman hindi humihina sa pagtulong sa iyong mga anak na nagtitiwala at sumusunod sa iyo. You are able and willing to help us, lalo na yung aming mga kababayan na ngayon ay nasa matinding pangangailangan. Tulungan mo rin po at mangusap ka sa aming mga kinikilalang leader sa aming pamahalaan na sa ganitong mga sakuna ay igilid nila at isang tabi ang mga personal na interest, too much politics, kundi kanilang unahin ang totoong kapakanan ng aming mga kababayan. Tulungan mo po ang aming bansa na kami ay pinagtatawanan na ng ibang lahi dahil sikat ngayon ang Pilipinas sa buong bansa pagdating sa corruption. Na marami kami marahil mga kababayan abroad na nahihiya ng maging Pilipino dahil sa kahihiyan ng aming bansa na nababalitaan ng buong mundo. Panginoon, mangusap ka po sa aming mga leaders na tiwali. Yung mga matitino, gawin mo silang ma-impluwensya. Gawin mo silang powerful, yung matitino na leader. At yung mga suwail at magnanakaw na leaders, tanggalin mo po, Panginoon, sa paraan na nais mo upang guminhawa ang aming bansa, upang guminhawa ang aming mga kababayan. Kumilos ka po, Panginoon. Di ko alam kung paano, ngunit alam kong kaya mo,
Sa iyo kami nagtitiwala. Sa iyo kami umaasa. In the name of our Lord Jesus Christ we pray. Amen and amen. Mga kapatid, maraming salamat po sa inyong pagsubaybay. Pagpalain kayo ng Panginoon. At bago tayo magtapos, inanyayaan po namin kayo sa ating mga pagsamba sa ating Panginoon. Sa United Pentecostal Church, Bulan, meron tayong 3 congregation na pwede niyong pagpilian. Araw ng Sabado, alas 6 ng umaga, diyan po sa UPC Magsaysay, Bulan. Alas 6:30 ng umaga, Sabado. Dito po sa UPC Ikirino, Bulan, araw ng Sabado din, alas 8 ng umaga. Sunod-sunod lang po yan, mga kapatid. At araw ng Linggo, dyan po tayo sa UPC Santa Remedios, Bulan, sa tapat ng Bulan Gymnasium. Ang United Pentecostal Church, nag-i-start po dyan araw ng Linggo, alas 7 ng umaga. Pagpalain kayo ng Panginoon, mga kapatid. At mamaya may prayer meeting, mga kapatiran. Magkasabay ang 2 lugar. UPC Santa Remedios, Bulan, alas 5 ng hapon mamaya. At ganoon din dito po sa Ikirino Congregation. Pagpalain kayo ng Panginoon at muli ito po ang lingkod, Pastor Randy Rosare ng United Pentecostal Church, Bulan. Pakishare po ng ating episode ngayong umaga. At lagi nating tandaan, tanging si Jesus lamang po ang ating buhay na pag-asa.